Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin, kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay courage. Ngayon ay Red Wednesday. Ginugunita natin ang mga Kristiyanong inuusig dahil sa pananampalataya kay Kristo. Tahimik ang maraming martir. Hindi sila sumigaw. Hindi sila nagprotesta. Hindi sila nagkampanya para sa kanilang sariling karapatan. Pero ang kanilang katahimikan ay sigaw sa mundo. Sigaw ng paninindigan, sigaw ng pananalig, sigaw ng katapangan. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi mismo ni Jesus, darakpin kayo at uusigin. Ihaharap kayo sa mga hari at gobernador dahil sa akin. Ngunit ito'y pagkakataon ninyo upang magpatotoo. Sa halip na iwasan ang peligro, inaanyayahan tayo ni Jesus na gamitin ang mga panganib bilang pagkakataon upang ipahayag ang ating pananampalataya. Sa kasaysayan ng simbahan, daan-daang milyong Kristiyano ang dinakip, pinahirapan, ipinatapon, binaril, pinugutan ng ulo, sinunog, dahil lamang sa pananampalataya kay Kristo. At marami pa rin magpahanggang ngayon. Hindi ito kathang-isip o alaala ng nakaraan. Ayon sa mga ulat, ang mga Kristiyanong inuusig ay nananatiling pinakamarami sa lahat ng relihiyon sa mundo na dumaranas ng karahasan. Ito ang dahilan kung bakit sinimulan at itinatag ang Red Wednesday, isang araw ng pagkilala, panalangin at pakikiisa sa mga inangking martir ng makabagong panahon. At sa lahat ng ito, iisa ang salita na bumabalot sa kanilang kwento. Courage. Katapangan. Pero ang tunay na katapangan ay hindi yabang. Hindi ito pagbubuhat ng sariling bangko. Hindi ito paninindak. Ang tunay na katapangan ay kalmadong paninindigan. Tahimik na pagkilos. Matatag na pananampalataya kahit nanginginig sa takot. Hindi ito kawalan ng takot, kundi ang pagpili na magpatuloy kahit natatakot. Sa mata ng Diyos, ang katapangan ay hindi nasusukat sa dami ng laban kundi sa tapat na pagsunod sa kalooban niya sa bawat sandali. Sa gitna ng kahirapan, katapangan, ang pananatiling tapat sa tama, kahit mas madali ang mali. Sa gitna ng tukso, katapangan ang pagpili ng kadalisayan kahit pinagtatawanan. Sa gitna ng kasinungalingan, katapangan ang paninindigan sa katotohanan kahit mag-isa. Sa gitna ng pananahimik ng marami, katapangan ang maging tinig ng kabutihan kahit walang pumapalakpak. Isang mahalagang linya ang binitiwan ni Jesus sa Ebanghelyo. Sa inyong pagtitiis, ay ililigtas ninyo ang inyong buhay. Hindi ito pagbibigay ng gantimpala agad.
Hindi ito garantiya ng kaginhawahan. Sa halip ito'y paanyaya sa matiyagang pagtitiis na siyang susi sa kaligtasan. Sa pananaw ng mundo, ang tagumpay ay nakikita sa yaman, kapangyarihan, tagasunod at katanyagan. Pero sa mata ng Diyos, ang tagumpay ay nakikita sa katapangan ng pusong hindi bumibitaw kahit hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ngayong Red Wednesday, mga kapatid, tinatawagan tayong maging martir. Hindi man sa dugo, kundi sa buhay. Maging saksi sa pananampalataya, hindi sa entablado, kundi sa bawat tahanan, sa bawat trabaho, sa social media, sa simpleng pagtrato sa kapwa. Bawat tapat na ama, bawat inang nagsasakripisyo, bawat kabataang lumalaban sa tukso, bawat matanda na patuloy pa rin nagsisimba, lahat sila ay martir. Maging ang mga politikong tapat sa kanilang paglilingkod. Hindi dahil pinapatay sila, kundi dahil pinipili nilang mabuhay para kay Kristo. Hindi madaling maging Kristiyano sa panahong ito. Tila nakakahiya, tila makaluma na, hindi na uso. Ngunit ang panawagan ay malinaw. Huwag kayong mag-alala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan kayo ng kakayahan at karunungan sa harap ng mundo. Baka mahiya tayong tingnan. Pero sa harap ng Diyos, tayo ang pinakamalakas dahil ang ating lakas ay hindi galing sa sarili, kundi dahil sa Kanya. Ang martir ay hindi mga superheroes. Hindi sila perpekto. May takot rin sila. Pero pinili nilang manatili. Pinili nilang lumaban. Pinili nilang manindigan. Dahil sa dulo ng lahat alam nila kung sino ang pinaniniwalaan nila. Pero ang tanong, alam mo ba? Mga kapatid, ito yung ating pagnilayan. Sa gitna ng ating mga takot, kahihiyan o pangungutya, handa ba tayong manindigan para sa ating pananampalataya? Naitataya ba natin ang ating sariling buhay, oras o dangal para kay Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa araw na ito ng Red Wednesday, alalahanin mo ang mga kapatid naming inuusig, kinulong, at pinatay dahil sa pananampalataya sa iyo. Palakasin mo rin kaming nananatiling malaya na huwag manahimik sa gitna ng kasamaan. Ibigay mo sa amin ang biyaya ng tunay na katapangan, hindi dahil kami walang takot, kundi dahil kami nagtitiwala sa iyong lakas. Tulad ng mga martir, naway mas mahalin namin ang katotohanan kaysa kaginhawahan at mas piliin ka kaysa sa aming sarili. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.